Good morning! Welcome to Take 15. I'm Sister Malu para po sa Pahayag 7. At tayo po'y manalangin. Father God, Jesus, and the Holy Spirit, sa oras po na ito, hinihingi po namin ng tawad ang aming mga kasalanan, sinasadya man o hindi sinasadya, hayag man o hindi hayag, mga bagay na laman ng puso at isip namin na hindi kalugod-lugod sa inyo. Lord, patawarin niyo po kami at maraming salamat sa iyong pagmamahal. Maraming salamat at binigay mo sa amin ang banal mong, ang anak mo, Panginoon, at tinubos kami sa banal niyang dugo. Maraming salamat, Jesus Christ. Maraming salamat, Holy Spirit. Lord, sa oras na ito, Lord, tulungan mo po ako na maipahayag ko ang mensahe niyo sa aming lahat. Maging, Lord, buksan mo ang aming puso at isip na tumimi ito sa aming mga puso at mapunta sa matabang parte ng aming puso na mag-grow ito, Panginoon, at magamit namin sa pang-araw-araw. Ito po sa aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pahayag 7, AST, ang salita ng Diyos version. Pagkatapos nito, nakita kong nakatayo ang 4 na anghel sa 4 na sulok ng mundo. Pinipigilan nila ang 4 na hangin upang hindi umihip sa lupa at sa dagat at sa alinmang punong kahoy. At nakita ko ang isa pang anghel na galing sa silangan na taglay ang pantatak ng buhay na Diyos. Sumisigaw siya sa 4 na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihang maminsala sa lupa at dagat. Sinabi niya, huwag muna niyong pinsalain ng lupa, ang dagat o ang mga punong kahoy hanggat hindi pa natin natatatakan sa noo ang mga lingkod ng Diyos. Ayon sa narinig ko, 144,000 ang lahat ng tinatakan mula sa 12 lahi ng Israel. 12,000 mula sa lahi ni Juda ang tinatakan. 12,000 mula sa lahi ni Ruben. 12,000 mula sa lahi ni Gad. 12,000 mula sa lahi ni Asher. 12,000 mula sa hari ni Neptali. 12,000 sa lahi ni Manases. 12,000 mula sa lahi ni Simeon. 12,000 mula sa lahi ni Levi. 12,000 mula sa lahi ni Isakar. 12,000 mula sa lahi ni Sebulun. 12,000 mula sa lahi ni Jose. 12,000 mula sa lahi ni Benjamin. Pagkatapos nito, nakita ko ang napakaraming tao na hindi mabilang sa dami. Nagmula sila sa lahat ng bansa, angkan, lahi at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero. Nakadamit silang lahat ng puti at may hawak na mga palabaspas. Sumisigaw sila ng malakas. Ang kaligtasan ay mula sa Diyos na nakaupo sa trono at sa kordero. Tumayo ang mga anghel na nakapalibot sa trono, sa mga pinuno at sa 4 na buhay na nilalang. At nagpatira pa sila sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. Sinabi nila, Amen. Ang Diyos natin ay dapat purihin, sambahin, pasalamatan at parangalan. Nalalaman niya ang lahat sa Kanya, ang lahat ng kapangyarihan at kalakasan. Purihin siya magpakailanman. Amen. Tinanong ko ng isa sa 24 na pinuno, sino ang taong iyon na nakadamit ng puti at saan sila nanggaling? Sumagot ako, hindi ko po alam, kayo po ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, sila ang dumaan sa matinding paghihirap. Nilinis at pinaputoy nila ang kanilang mga damit sa pamamagitan ng dugo ng kordero. Kaya nasa harap sila ng trono ng Diyos, naglilingkod sila sa Kanya araw at gabi sa Kanyang templo. At ang Diyos na nakaupo sa trono, ang siyang kublihan nila. Hindi na sila magugutom o mauuhaw pang muli at hindi rin mabibilad o mapapaso sa sinag ng araw. Sapagkat ang korderong nasa trono ang magiging pastol nila at sila'y dadalhin sa mga bukal na nagbibigay buhay at papahirin ng Diyos ang luha sa kanilang mga mata. Ang salita ng Diyos. Maraming salamat, Lord. Bago po yung pahayag 7, yung pahayag 6, ang binabanggit doon yung mga selyo.
yung mga bawat selyo na yung mga angels, may mga hawak sila. Yung unang selyo doon, nandun yung puting kabayo na nagsisimbolize ng pakikipagdigma. Tapos yung ikalawang buhay naman, yung isang pulang kabayo na binigyan ng kapangyarihan na alisin yung peace sa mundo or kapayapaan na upang magpataya ng mga tao. Tapos number 3, yung isang itim na kabayo naman na may hawak na timbangan na yung presyo daw ng isang trigo o yung is napakamahal na. Tapos yung number 4 naman na selyo, ika-4 na buhay na nilalang, maputlang kabayo daw, nakasakay daw ay kamatayan at kasunod nito ay mundo ng mga patay. Bigay na magkaroon siya ng hasik ng kahirapan sa mundo through digmaan, gutom, sakit at mabangis na hayop. At ikalimang selyo naman, yung mga kaluluwa na taong pinatay dahil sa tapat na pangangaral ng Diyos. Sumisigaw sila sa Panginoon at bawat sa kanila ay binigyan ng puting damit at sinabing maghintay pa ng konting panahon hanggang mabuo ang bilang na kanilang mga kapatid at kapwa naglilingkod sa Diyos na papatayin tulad nila. So, dito binanggit na may bilang na hinihintay ang Panginoon. Tapos, ika-6 na selyo nga is yung nakita rin dito na lumindol na malakas at naging dugo ang buwan, parang dugo at nahulog din yung mga bituin. Tapos, nahawi ang langit, yung bundok at isla na wala sa kinalalagyan nila. Tapos nagtago sa kuweba yung mga makapangyarihan at mayayaman. So, tapos sabi nga sa Holy Dos, pagkat dumating na yung araw na kaparusahan ng mga tao at walang sinong makakapigil sa kanila. Ngayon, dito, makikita natin na mino-warningan tayo ni Lord sa mga darating na tribulation or yung pagpaparusa niya sa tao sa lahat ng mga kamalian nito. Pero doon, makikita mo na bago mangyari yun, yung love ni Lord nandoon kasi hinihintay niyang makumpleto yung bilang nun. At ano ba yung bilang na yun? Yun yung mga tinawag niya na tinatakan ang 144,000, sabi nga. Na sabi dito, 'di ba sa una na nakatayo ang 4 na anghel sa 4 ng sulok ng mundo. Pinigilan nila ang 4 na hangin upang hindi umihip sa lupa at dagat o alinman punong kahoy. At nakita ko pa isang anghel na galing sa silangan na taglay ang pantatak ng buhay na Diyos. Tapos, 'di ba sinabi nila na huwag muna niyang pinsalain ng lupa. Sinabi niya sa mga anghel na inutusan na may mga selyo na bago magkaroon ng tribulation, dahil tatatakan muna nila ang mga pinili nila ng Diyos. Na makikita natin dito, yung sinasabi nga, yung 12 lahi ng Israel, talagang ininumerate dito kasi nga they are the God's chosen people ni Lord. So, kumbaga, bakit? Pag inisip mo, dahil yung faith ng forefathers natin, especially nila mula kay Abraham, namana nila at napasa. At makikita mo na kung gaano ka-faithful si Lord, yung promises niya kay Abraham na ang mga lahi nito hanggang sa huli ay pagpapalain niya, i-guide niya, at isililigtas niya. Never kinalimutan ni Lord ang promise. Kasi doon mo makikita yung faithfulness ni Lord. Unlike tayong tao, siya ako rin personally, dali nating masway, ang dali nating bumitaw. Pero si Lord, kung ano yung sinabi niya, magaganap yun sa tamang panahon. So, gaya rin ng mga nasulat dito sa Bible, lahat ng mga inunumerate na mangyayari dito, magaganap siya. Sabi nga, mawawala ang lahat, pero ang salita ng Diyos, mag-i-stand siya until the end at mangyayari ito. So,
paniwalaan natin. Hindi siya isang fiction, kundi isang babala sa atin para makapaghanda. Tapos pagkatapos nun, ang Israel lang ba yung masisave? Yung mga lahi lang ba nila? Hindi. Kasi sa 9 sabi, pagkatapos nito, nakita ko ang napakaraming tao na hindi mabilang sa dami. Nagmula sila sa lahat ng bansa, angkan, lahi at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero. Nakadamit silang lahat ng puti at may hawak na palaspas. Sumisigaw silang malakas. Ang kaligtasan ay mula sa Diyos sa nakaupo sa trono at sa kordero. Dito, makikita mo na yung salvation, hindi lang siya in-offer sa Israel, sa lahat. Pero anong dahilan? Bakit naging available to sa ating lahat? Naging available sa Israel? Sinabi nga rito, ang kaligtasan ay mula sa Diyos na nakaupo sa trono at sa kordero. Sino ba ang kordero? Si Jesus. So, by all, sabi nga, Jesus, the way, the truth, and the life. Kahit ano pang bait, kahit ano pang gawin natin. Pero ang pinaka-key natin, or sabi nga, ticket to heaven is accepting Jesus Christ, our Lord and Savior. So, ano ba yung pag-accept? Kailangan, meron yun sa Bible na ipoprofess mo, or sasabihin mo sa mouth mo na you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, nagsisisi ka sa mga kasalanan mo, and you believe in your heart. Sabi nga, meron akong ano ba yung difference ng believing, saka yung, parang ka lang, bystander ka lang. Parang yung story to, narinig ko to sa isang wake nga, na merong tumutuloy sa alambre. Ngayon, sa pagtuloy niya sa alambre, na-amaze yung mga tao. Wow, 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 wow. Parang ganun. Tapos, nung sa kalaunan, ang dami niya ng stunt, naglagay na siya ng kung ano-ano, na binubuhat niya habang tumutuloy siya sa alambre, nakatuloy siya. Tapos ngayon, nung sa bike, nilagay niya yung bike na dun sa alambre. Tapos, yung mga tao, yay, kaya mo yan, may moral support pa, parang ganun. Pero nung humihingi na siya ng, sabi, sinong gustong mag-try, sumakay sa akin, na hindi malalaglag, naniniwalang di malalaglag, parang ganun. Walang gusto. Pero may isang nagtaas ng kamay. Tapos yung nagtaas, sumakay siya. Kasi naniniwala siya na yung nag-aya sa kanya, nag-invite sa kanya na sumakay dun sa bisikleta, dun sa alambreng yon, na kahit napaka-imposible, may tatawid siya. Kasi, may relasyon siya. Kaya tinanong nila, bakit naniwala ka at hindi ka natakot na malaglag kayo, na kasi sabi nung nag-volunteer, kasi tatay ko siya. So, same din sa atin, pag may relasyon tayo sa Diyos, naniniwala tayo na itatawid tayo ng Panginoon, anumang sitwasyon yan. Pero, sa paniniwala natin, kailangan voluntary tayong sasama sa lakad ng Panginoon. Hindi niya tayo hihilahin na habang nandun siya sa bike at hihilahin niya tayo at kakaladkarin niya tayo na sana sumama ka sa akin. Hindi. Kailangan voluntary tayo na isasubmit natin yung tiwala natin at maniniwala tayo na God is in control. Kasi God is our Father, our God. Same with that, na yung paniniwala natin is na ang banal na dugo ni Jesus ay nagsalba sa atin, sa ating mga kasalanan, at nothing is impossible. Na kumbaga, hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Hindi natin kayang iligtas sa lahat ng ating mga gawa. Kundi, kailangan, talagang kailangan natin is tanggapin si Kristo. Dahil siya lang talaga ang ating kaligtasan. By grace, we are saved. Pero ibig sabihin ba nun, hindi na tayo magiging mabait, hindi na tayo gagawa ng mabuti? Hindi, kasi sabi nga, faith without works is dead. So, dapat nandun yung mga gawa. Kasi, ang purpose naman talaga ni Lord is, Jesus is, i-save tayo at
tayo naman, ang purpose natin is mapalaganap din or ma-share sa iba yung salvation para hindi lang tayo ang maligtas. Siyempre, ang ano ni Lord is, di ba sabi nga, kailangan natin siya i-imitate kung ano yung mga steps na ginawa niya. Hindi natin mahihigitan, pero at least meron tayong pattern kung paano mamuhay bilang Kristiyano. Tapos, ano pa ba? Diba, yung tas may nagtanong, sino yung mga maraming tao na yon? Sabi ng 24 na pinuno. Sabi niya, hindi ko po alam, kayo po ang nakakaalam. Ngayon, sinabi nila, sila'y dumaan sa matitinding paghihirap. Nilinis at pinaputi nila ang kanilang mga damit sa pamagitan ng dugo ng kordero. So, dito, makikita mo nga yung gaya ng sinasabi ko. Sa Christian faith natin, dadaan talaga tayo sa butas ng karayom. Kasi, nandun yung paglilinis sa atin. Hindi naman porket nakatanggap na tayo na si Jesus as our Lord and Savior. Hindi naman overnight pagising natin, meron na tayong fruits ng Holy Spirit. May love, may joy, may peace, may patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Meron na tayo nun. Hindi naman instantly mabait tayo. So, minsan sa paglabas lang natin, paggising natin, ang maiisip mo kagad yung kagalit mo, halimbawa kapitbahay mo, or maiisip mo kagad yung ano ba yung sa trabaho ko, maiisip mo kagad, naku, ano ba yung kailangan ko ngayon sa bahay. Kumbaga doon pa lang nagkakasala ka na hindi mo nauuna ang Diyos. Tapos minsan pag may nakita ka sa kalye, hindi mo iniisip. Minsan nakakapagpintas ka ng di mo sinasadya. Or minsan may nakabunggo sa'yo or sa traffic, iinit ang ulo mo, di ba? Or kaya, minsan sa trabaho din, ako, minsan ganun, tinatamad ka, hindi ka talaga mo nabibigay yung 100% mo. So, ang daming chances na maliliit na bagay na pwede tayong magkasala. Kumbaga, walang malinis sa atin. Ngunit, ang pinakamaganda ron, pinadali na lang ng Diyos. Pinadali ni Jesus na maging available sa atin na yung forgiveness niya, yung Holy Spirit na gagabayan tayo sa tuwing may nagawa tayong mali. Nako-convict tayo kasi ginagaranti ng Holy Spirit yung salvation natin. Yun. Tapos sa 17 nga, sapagkat ang korderong nasa trono magiging pastol nila at siya'y dadalhin sa mga bukal na nagbibigay buhay at papahirin ng Diyos ang luha ng kanilang mga mata. Yun nga, di ba sabi, the Lord, Jesus is our shepherd. So, talagang gagabayan niya tayo, tapos papaluin niya tayo pag medyo nalilihis na ng landas yung ating parang sa pagpapastol. Kasi nga, para sa atin yun. At para sa ikabubuti natin. Yun lang po, paalala sa atin na patuloy nating pagporsigihan yung salvation natin para dumating yung araw na masusutan din tayo ng puting damit ng Panginoon at makakabilang tayo sa mga tinawag niya, makakabilang tayo sa kaharian niya. Ganun din, palagi natin ipagdasal ang ating mga sarili na palaging magkaroon ng pusong dalisay, ng pusong may compassion, ng pusong may pagmamahal sa kapwa sa Diyos. Ganun din, it's a warning na hindi natin nga malalaman kung kailan ang katapusan o pagdating uli ni Kristo, na siya ay judge na, kaya yun, medyo seryosohin natin ang salvation natin. Ganun din, hindi lang tayo mag-stick doon, tulungan din natin na ma-share yung goodness ni Lord sa iba para sila rin maranasan nila at sa huli magkasama-sama tayo sa buhay na walang hanggan. Atin pong i-close to sa panalangin. Father God, Jesus and the Holy Spirit, maraming salamat po sa iyong mensahe. Tulungan mo po, Panginoon Lord, na lahat kami, Panginoon Lord, na mapatuloy na magtiwala sa iyo, patuloy na manampalataya, at patuloy na
hindi lang sa salita kundi sa gawa, yung pamumuhay namin na katulad ni Kristo at ang paniniwala namin ay maging living testimony kami. Tulungan mo rin po lahat pa ng hindi nakatanggap sa'yo, hindi pa nakakakilala sa'yo, na magkaroon sila ng personal encounter, ng divine connection. Lord, lahat ng means, Panginoon, Lord, na hindi nila ma-miss, Panginoon, Lord, na marinig ang truth. Tulungan mo rin po kami na mananampalataya na huwag kaming mahiya, maging strong and courageous kami, na ma-share yung gospel, na ma-share kayo ang goodness nyo. Tulungan nyo rin, Lord, na magkaroon kami ng opportunity, Lord, to share and to care for others. This we ask in Jesus' mighty name. Amen. Morning!